Ngayong araw, magche-change oil ako ng aking motor. So, ito yung gamit kong langis, Castrol Gold, 1 liter. Bali po ang capacity ng motor ko ay 800. 1 liter yung binili ko kasi ginagamit ko sa pagkukutingting. Ginagamit ko din siya sa kadena. Kailangan po kasi fresh na langis yung nilalagay ko sa kadena. Tsaka itong filter. Ayan, magche-change oil ako ngayon. Siyempre, share ko na din sa inyo kung paano ako mag-change oil para meron kayong idea pag mag-change oil kayo ng inyong motor. Ito nga pala yung tools na madalas kong ginagamit. Ito. Bali, ang gagamitin ko na bala nito, dalawa lang. 8 at saka 14. Yung 14, dun ko ginagamit sa pinaka-drainage ng makina. Doon sa ilalim. Tsaka ito, gagamitan natin ng lungnos. Ayan, lungnos. Tsaka pala, nagagamit din ako ng ganito, open na 8. Para dun sa may filter, meron kasing sasabitan yun dun eh. Sabit kapag itong close ang gagamitin ko. Kaya gagamit din ako ng ganito. Bali, ayun mga boss, papakita ko sa inyo dito sa ilalim. Yan o. Ito yung drainage nya. Kung mapapansin nyo, para malaman nyo na drainage nya yan, ito yung may nakaharang yan o. May nakaharang na dito sa may pinakatornilyo, nakaharang. So ito yung kakalasin natin. Diyan natin pala lalabasin yung langis. Lalagay ko muna. Ayan. Bali nga pala dito sa may side na ito, nandito yung pinakatambutso, yung pipe natin. Pag ganyan po yung bukas natin, papunta sa huli, papunta sa pipe. Ito po yung 14. Gagamitin natin 14. Ayan. So bali, pag nabuksan nyo ng ganyan, kung kaya nyong kamayin nyo na. Tapos i-ready na yung inyong pangsahod. Para hindi tumapon yung langis sa lupa. Mahaba yung pinaka-thread. Ayan. Walang basahan. Ayan, tapos kailangan natin ng lungnos. Bali, yung lungnos ginagamit ko dito sa may cup nya. Yan, para mabuksan natin. Kailangan nating pasingawin, kailangan may pumasok na hangin dito sa cup para yung langis mas mabilis bumaba. So ganun po, kabila naman tayo. Bali, dito naman tayo sa kabilang side, dito sa may filter cup. Habang nagpapatagas tayo ng langis dyan, bubuksan na natin tong filter cup. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na dito sa may taas ng filter cup, yung tornilyo dyan ay sabit kapag ito ang gagamitin. Kailangan open. So pag nagbukas kayo, yan, wag nyo munang tanggalin yan, luwagan nyo muna lahat. Yan. Luwagan nyo muna lahat yan. Yan, luwagan nyo muna lahat. Para sabay-sabay yung ano nya, yung pag tanggal natin. Tapos nga pala, pag mag-change oil kayo, siguraduhin yung malamig yung makina ng inyong mga motor para
malambot po kasi kapag mainit yung makina. Malambot yung mga thread, mabilis malus thread. Baka mapunggal pa yung mismong makina. Ayan. Sabay-sabay nating tanggalin. Ayan, ito po yung filter cap. Hindi ko makuha. Gagamitan natin ng long nose. Ayan. Ito po yung filter. Yan. Tapos uga-ugain natin para tumulo. Ayan. Bali wala po akong compressor pump. So ganyan lang po ang ginagawa ko. Minsan madalas pinapatulo ko siya ng mga 1 hour. Isang oras ko siyang pinapatagas. So sigurado. So, bali ngayon, mabilisan lang kasi isinishare ko sa inyo. Tapos ito yung filter. Ayun mga boss, ang pagkakabit ng filter, kung mapapansin nyo, yung may butas, itong may butas na yan, ayan yung nakapapasok doon sa loob. Pag ganyan po, tingnan nyo yung yan. Pag ganito po yung pasok ng filter. Tapos diin natin konti para siguradong nakapasok. Tapos ito, kung mapapansin nyo, dito sa filter cap may arrow. Ito po. Yung arrow po na yan ay nasa baba. Sa baba po dapat nakatutok yung arrow ng filter cap. Wala kasi akong taga-video eh. Sa pagbabalik po natin ng cap nya, yung tornilyo, ganon din po dapat wag isa lang yung hihigpitan natin. Bali pag sunod-sunod din natin yung higpit para sabay-sabay silang higpit. Ito yung 8 na open para sa tornilyo sa taas ng ating filter cap. Bali ako po ay hindi naman ako professional na mekaniko o kung ano man. Sa mga napapanood nyo po sa mga vlog ko ay base lang po sa karanasan ko yan, sa madalas kong ginagawa. Siyempre hindi ko naman isi-share sa inyo kung hindi maganda, yung kahinatnan. Tapos wag natin masyadong pagkahigpitan yung kasi baka malustrid. Sabay-sabay lang po ang pagkano natin. Ayan. Tapos huwag natin kakalimutan bago natin ilagay yung langis. Siyempre ibalik muna natin yung takip.
Balik muna natin yung takip. Pag hindi natin binalik yung takip, nako, masasayang yung bagong langis. Bagong langis na inilagay natin. So dito, wag naman sobrang pakahigpit yung ganito kasi baka malustrid din. Mahirapan tayong magkalas. Ramdaman nyo na lang kung ano yung ano. Ito po guys, yung tornilyo sa ilalim, ang size po na yan ay 17. Ay 14 pala, 14. Sorry. Pagbalik ay pauna naman. Ayos na yun, yun na yun. Tapos itong langis. Ito yung langis. 1 litro po ito. Pero hindi ko iubos lahat to. Ilalagay ko lang yung capacity sa aking motor. $750, 1 liter. Ang ingay, may nagchichinso po doon sa kabila. Pinuputol nila yung mga nakaharang sa ginagawang kalsada. Ang dami. Ayan mga boss, mga sir, wag niyo po sanang kalimutan. Siyempre, subscribe nyo naman yung aking YouTube channel para sa mga iba pang mga video ko updated kayo. Pindutin nyo na din po yung bell button, yung notification bell. Ayan, sobra yan. Ayun, okay na. Ito lang po base lang po to sa ilang taon ko na rin to ginagawa, kaya ano, yung mga iba-ibang motor na nagagamit ko dati, na maintenance ko, iba talaga pag marunong ka may alam ka kahit kunting kalikot man lang para pansarili. Lalo ngayon, mahal ng bilihin, mahal ang gasolina, di sana babayad mo sa papagawa mo makaminus-minus ka, dagdag mo lang sa gasolina. Ayun, bali ayun lang po mga boss. Salamat po, para malaman nyo kung paano ako nag-change oil, magkaroon kayo ng idea. Ayan, konting idea lang po. Ayun, okay na po siya. Tapos start ko na siya. Start ko muna. Ayan, para ayan, one click. Para masilip natin kung merong leak sa filter, kaya naman dito sa ilalim. Start natin siya mga ano lang, siguro mga 10 minutes, 5 minutes. Punasan ko para sigurado kung may mga bagong langis na lalabas galing sa loob. So bale, okay naman po, yun lang. Maraming salamat po sa muli.